Ang ating pangunahing karakter ay si Gojo Wakana. Bata pa lang siya ay may labis na siyang hilig sa mga manika na kung tawagin ay Hina dolls, dahil ang pamilya niya ay may mahabang tradisyon sa paggawa ng mga ito. Tinuruan si Wakana kung paano gumawa ng manika sa napakabatang edad. Ang hilig ni Wakana sa mga manika ay labis-labis, kaya naman naging dahilan ito para mawalan siya ng pagkakaibigan sa isang babae, ngunit hindi iyon naging dahilan para siya ay malungkot. Ipinagpatuloy pa rin ni Wakana ang pag-abot sa kanyang pangarap, at ang pinakaunang bagay na ginawa niya noong bata pa siya ay naging pampaswerte para sa binatang ito. Tuwing umaga paggising niya, matagal niyang tinititigan ang mukha nito. Sa kasalukuyan, kasama ni Wakana sa buhay ang kanyang lolo. Pero kapag tinatanong siya ng mga tao kung ano ang kahulugan ng isang masayang pamilya, hindi niya alam kung paano sasagot dahil maagang nawalan ng pamilya si Wakana. Kaya, ang tinatawag na kaligayahan ay umiiral lamang sa kanyang lolo at sa mga Hina dolls. Sa ngayon, hindi pa rin kayang tapatan ng binatang ito ang kanyang lolo, dahil 48 taon na ito sa gawaing ito. Sa oras na ito, sabay silang kumakain. Tinanong siya ng kanyang lolo kung nagkaroon na ba siya ng mga kaibigan sa paaralan. Ang tanong na ito ay tila simple, ngunit napakahirap para kay Wakana. Kaya, nagsinungaling ang binata at sinabing mayroon na siyang mga kaibigan, na nagpabawas ng kaunti sa pag-aalala ng kanyang lolo dahil mula pagkabata hanggang ngayon, palagi na lang siyang nakatutok sa mga manika at hindi kailanman nakikipagkaibigan kahit kanino. Kapag pumapasok siya sa klase, palaging ibinubukod ng binata ang kanyang sarili. Natatakot siyang makipagkaibigan sa iba, kaya simula nung maliit pa siya ay palagi na siyang umiiwas sa mga tao. Isang araw, sinabi sa kanya ng isang babae, dahil palagi kang naglalaro ng mga manika, hindi ka maaring maging kaibigan ng kahit kanino. Ang pangungusap na iyon ay nagmumulto pa rin sa kanya hanggang sa araw na ito. Habang masama ang kanyang pakiramdam, biglang lumitaw ang isang magandang babae. Marin ang pangalan niya, isa siyang napakasikat na tao sa paaralan, dahil sa kanyang magandang hitsura. Palagi siyang sentro ng atensyon ng lahat. Mainit na humingi ng paumanhin si Marin sa kanya, na ikinasorpresa ni Wakana. Akala niya walang nakakapansin sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maging ang diyosa ng paaralan ay nagmalasakit sa kanya. May napansin si Marin sa kanyang braso. Agad niya itong hinila sa gilid para tingnan, na ikinatakot niya dahil akala ni Wakana ay inaatake siya. Ngunit nang mapagtanto ni Marin na maayos naman siya, masaya itong naglakad palayo. Samantala, ang distansya sa pagitan nila ay parang kwento ng pag-ibig nina Romeo at Juliet. Ganap silang magkaiba, na tila ba silang dalawa ay nabubuhay sa dalawang magkahiwalay na mundo. Ang isang tao ay palaging pinapansin ng mga kaibigan, ang isa naman ay ibinabaon lang ang sarili sa paggawa ng mga manika. Kung minsan, nilalapitan pa nga si Marin ng mga lalaki, ngunit palagi niya silang tinatanggihan dahil palagi nila siyang tinatawag na weeb. Ngunit sarili niya lang iyong libangan, hindi kailanman tinanggap ni Marin ang mga taong nagpipilit ng kanilang opinyon sa iba. Samantala, ang mga salitang iyon ay tumama ng malalim sa damdamin ni Wakana dahil, sa kanyang kaso, naranasan niya rin ang parehong bagay, kaya naging urong-sulong siya at hindi kailanman nang ahas na makipaglaro kahit kanino. Pagkatapos ng klase, nagpahuli ang binatang ito para gawin ang mga gawaing bahay sa silid-aralan kapalit ng kanyang mga kamag-aral. Sa pagkakataon, ngayon din ang turno ni Marin. Akala niya ay binubuli si Wakana. Inakala ni Marin na tumutulong lang siya sa iba dahil napilitan siya, kung hindi ay hinding-hindi niya ito gagawin. Sa katunayan, ang babaeng ito ay nabubuhay na may napakatapang na ugali, hindi siya nag-aatubili na sabihin ang kanyang iniisip, na nagpahanga sa binata sa kanya. Nang gabing iyon, ipinagpatuloy niya ang pagtatrabaho sa kanyang mga manika ngunit aksidenteng natusok ang kanyang kamay, at madalas itong mangyari. Naalala niya ang mga salita ng babaeng iyon noon, at lalong naging emosyonal si Wakana. Habang nababalisa si Wakana, biglang nag-short circuit ang makina sa pananahi. Sinabi ng kanyang lolo, luma na yan, baka kailangan na nilang palitan ng bago. Ngunit tumanggi si Wakana dahil sinabi niyang napakamahal kung bibili ng bago. Kinabukasan, pumunta siya sa handicraft club para humiram ng makina sa pananahi. Sa pagkakataon, nakita siya ni Marin doon, na labis niyang ikinagulat. Bigla niyang naibagsak ang ulo ng kanyang minamahal na manika sa lupa. Mabuti na lang, nasa lupa ito ni Wakana sa tamang oras. Samantala, tiningnan siya ng babaeng iyon gamit ang mga matang tila ba gusto siyang lamunin ng buhay. Akala niya ay kutsain siya nito dahil isa siyang lalaki na naglalaro ng mga manika,
ngunit ang katotohanan ay hindi katulad ng naisip ni Wakana. Sa halip, nagpakita ito ng pagkagulat sa kanyang kakayahan sa makina sa pananahi. Nalimutan ni Marin ang kanyang takot, gusto niyang makita ang pinahahalagahang gawa ni Wakana. Mahilig siya sa anime, ngunit nang makita ang mga gawang kamay na bagay na ito, nagustuhan niya rin ang mga ito. Itinanong niya kung sino ang gumawa ng Hina-doll. Sinabi ni Wakana na ang kanyang lolo ang gumawa, dahil kulang pa ang kanyang mga kakayahan, ang alam lang ni Wakana ay magtahi ng mga kasuotan. Matapos marinig iyon, nabuhayan si Marin dahil gusto niyang matutong magtahi. Kaya, hinubad niya ang kanyang mga damit, at sinabihan ni Marin si Wakana na lumingon sa iba. Agad siyang nagpalit ng bagong kasuotan, at iyon ay isang cosplay costume. Ngunit ang kanyang kakayahan sa pananahi ay medyo kahila-hilakbot, kaya hindi ito katulad ng orihinal. Sa sandaling iyon, naalala niya si Wakana. Siya ang taong tunay na nagmamalasakit sa sining na ito. Napansin ni Wakana ang mga pagkakaiba, kaya nagpa siya siyang tulungan ito. Ngunit sa katotohanan, mayroon siyang hilig, ngunit ang pananahi para sa totoong tao at ang pananahi para sa mga manika ay magkaiba. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niya na hindi niya alam kung ano ba ang kanyang tinatahi. Bigla siyang lumuhod at humingi ng paumanhin kay Marin, ngunit hindi siya sinisi nito dahil sa katunayan ay ginawa itong masagwa ni Wakana. Kaya, naglakad siya sa labas. Ipinagtapat niya na mayroon siyang malalim na hilig sa cosplay. Nakiusap siya kay Wakana na tulungan siya. Nais ni Marin na matupad ang kanyang pangarap, kaya masaya siyang sumang-ayon, kahit na hindi pa siya nakakapagtahi ng damit para sa totoong tao noon. Ngunit nangako si Wakana na gagawin niya ang kanyang makakaya. Ito ay nagpasaya ng labis kay Marin dahil malapit nang matupad ang kanyang pangarap. Pinag-usapan nila ang nilalaman at ang karakter na gustong i-cosplay ni Marin, ngunit ang karakter na gusto niyang gampanan ay isang mapanoksong babae. Hindi masyadong nanonood ng anime si Wakana, kaya hindi niya maintindihan ang mga detalye na sinasabi ng kanyang kaibigan. Sa katunayan, hindi naiintindihan ng binata ang mga babaeng katulad natin. Kaya, sinabi niya, kailangan mo lang gawin ang kasuotan ng eksaktong kapareho. Iniabot ni Marin kay Wakana ang isang guidebook sa paggawa ng costume para sa anime dahil naniniwala siya sa talento nito. Sa ngayon, marami pang materyales ang kulang, at kailangan niya ang mga sukat ng katawan nito. Noong oras na iyon, gabi na, at dahil Sabado noon, ipinagpaliban ito ni Wakana hanggang Lunes. Sumang-ayon si Marin, nagpasalamat siya sa kanya, at ipinahayag ni Marin ang kanyang kagustuhan na maging malapit na kaibigan niya. Nang makauwi siya, dahil sira ang makina sa pananahi, nagpahinga muna si Wakana sa pananahi sa araw na iyon. Sinabi ng kanyang lolo na aayusin niya ang makina bukas, kung hindi, kailangan nilang bumili ng isa pa. Ngunit sa isip ng binata, patuloy na lumilitaw ang imahe ni Marin. Gusto niyang gamitin ang kanyang kakayahan para suportahan ito. Kinaumagahan, pumunta si Marin sa kanyang bahay para makipagkita sa kanya, na nagdulot kay Wakana ng malamig na pawis dahil sa kahihiyan. Hindi niya inaasahan na isang magandang babae ang pupunta para hanapin siya sa bahay. Sinabi ni Marin na dahil hindi na siya makapaghintay hanggang Lunes, gusto niyang magsimula agad. Habang ang bahay ni Wakana ay nakalaan sa paggawa ng mga Hina-doll, kahit ang mga kamag-anak ay hindi pa malayang nakakapasok sa loob. Matapang na umakyat si Marin para tingnan ang kanyang kwarto, pagkatapos ay pumasok siya sa loob. Walang nahanap na espesyal si Marin, tugma ito sa tahimik na personalidad ni Wakana. Ngunit ang pinaka-nakakaakit ng pansin ay ang mga kagamitan sa paggawa ng Hina-doll. Ang isang babaeng bumibisita sa bahay ng isang lalaki nang walang pagpipigil, ay nagpadama kay Wakana ng labis na kahihiyan sa likod niya. Hinimok siya ni Marin na simulan agad ang trabaho. Ang unang hakbang ay ang kunin ang mga sukat ng kanyang katawan, at naihanda na niya ito. Noong una, nahiya ang binata dahil dapat magpanatili ng distansya ang mga lalaki at babae. Ngunit hindi natatakot si Marin na mahawakan. Nagsuot siya ng swimsuit para mas madali para kay Wakana ang kumuha ng mga sukat. Tuluyan siyang nawalan ng kalamigan ng loob. Para mabawasan ang kaba ni Wakana, ipinikit pa ni Marin ang kanyang mga mata. Sinubukan ni Wakana na manatiling kalmado, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay dahil natatakot siyang mahawakan ang katawan nito. Tinanong niya si Marin, hindi ka ba nahihiya? Sumagot si Marin na, syempre nahihiya siya, ngunit para magampanan ang karakter na iyon, kailangan niyang kumilos ng ganoon para maging kapani-paniwala. Nang marinig iyon, tumango si Wakana, sige kung ganoon, papasukatin mo ako.
Matapos mas maunawaan ang kanyang kaibigan, nagsimula na rin niyang seryosohin ang trabaho. Ang pagkuha ng mga sukat sa buong katawan ay kinakailangan para makagawa ng isang kasuotan na magiging perpekto ang lapat. Hiniling din ni Marin sa kanya na sukatin ang kanyang mga paa para sa sapatos dahil napakasakit isuot ng mga luma. Umupo siya ng diretso sa unan, na ikinagulat ng binata dahil natatakot siyang maiwan doon ang bango nito. Ngunit hindi nagpakita ng anumang kahihiyan si Marin. Humiga pa nga siya doon ng pabiro. Walang nagawa si Wakana kundi tapusin ang mga sukat. Si Marin naman ay natuwa. Masyado niyang nakitang inosente ang kanyang kaibigan. Ganap na naiiba si Wakana sa ibang mga lalaki. Kasunod nito ang sukat ng dibdib. Gusto ni Wakana na siya na lang ang magsukat nito sa sarili niya, ngunit dahil tinanggap na niya ang gawain, kailangan niya itong tapusin. Sa sandaling iyon, nanginginig ang kanyang mga kamay habang patuloy na bumubuhos ang pawis sa kanyang mukha dahil sa presyon. Higit pa rito, inosenteng nagtanong si Marin, kailangan ba nating bilangin pati ang 2 kabute? Na nag-iwan sa binata na ganap na natigilan sa lugar. Ang pagbaba sa ilalim ay nakabawas ng kaunti sa presyon, ngunit nang mahawakan niya ang hita ni Marin, biglang namula ang mukha ni Marin. Kahit siya sa sarili niya ay hindi naintindihan kung bakit. Matapos tapusin ang mga sukat, nagdala si Marin ng 2 kasuotan mula sa laro ng mga koledyala para maging sanggunian ni Wakana. Nang gabing iyon, umuwi ang kanyang lolo. Nakita niya ang kanyang apo na naglalaro ng isang larong may temang pangmatanda, na nagpaisip sa kanya na nagbago na ang bata. Gayunpaman, naramdaman niya na sa edad na ito, hindi ito malaking bagay, kaya hindi niya ito ipinagbawal. Ngunit dahil labis ang paglalaro ni Wakana, kinaumagahan ay nagising siyang basa ang kanyang pantalon. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili at pumasok sa paaralan, habang ang kanyang isip ay puno ng mga iniisip tungkol sa magandang babae. Noong oras na iyon, si Marin ang paksa ng usapan ng lahat dahil napakabukod tangi niya. Plano ng binata na iwasan siya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, masayang tumalon si Marin na tila ba nakatagpo niya ang kanyang kasintahan. Nagulat dito ang lahat. Karaniwan, walang nagpapansin kay Wakana, ngunit ngayon ay nilalapitan siya ng kagandahan ng paaralan. Nagpasalamat sa kanya si Marin para sa nangyari noong isang araw, at pagkatapos ay ipinagmalaki niya na bagong kulot ang kanyang buhok. Umaasa pa rin si Marin na makakatanggap ng papuri mula kay Wakana. Samantala, hindi man lang nang ahas ang lalaki na tumingin ng diretso sa kanyang mukha. Naging dahilan iyon para humagalpak ito ng tawa. Higit pa rito, lumapit ang 2 pang kaibigan ni Marin para ipakilala ang kanilang sarili. Pareho silang mga pilyong babae, at napakalapit nila kay Marin. Napansin ng isa sa kanila na hindi komportable si Wakana, kaya sinabihan niya ang kanyang kaibigan na huwag na itong tansyahin. Si Marin naman ay nanatiling walang pakialam. Kaswal pa nga niyang hinawakan si Wakana, naganap na ikinagulat nito. Talagang nakakahiya, ngunit ang pagkakaroon ng makakausap ay masaya pa rin. Sa paningin ng iba, tila ba nakikipag-date si Marin kay Wakana, habang sa katunayan, hindi niya iniisip ang sarili bilang isang espesyal na tao. Ang ganoong uri ng pananalita ay parang pinahid ng asin sa kanyang puso. Nang dumating ang oras ng pahinga, iniwasan niya si Marin dahil natatakot si Wakana na baka magkalat pa ang mga tao ng mga hindi kinakailangang tsismis. Ang mga sumunod na araw ay ganoon din, patuloy siyang iniwasan ng lalaki, na hindi siya hinayaang magsimula ng usapan. Ito ay nagpalungkot kay Marin, akala niya ay galit sa kanya si Wakana. Mabuti na lang, sa araw na iyon, nagkataong nakita niya ito habang papauwi na. Inanyayahan ni Marin si Wakana na mag-shopping, dahil marami siyang kailangan para maitahi ang kanyang cosplay costume. Samantala, tiningnan sila ng iba gamit ang mga matang nag-uusisa, kaya tumanggi si Wakana. Napakahaba ng pasensya ni Marin, hinabol niya ito at humingi ng paliwanag, na nagpagalit kay Wakana. Kaya, natapos niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga tsismis na ikinakalat ng mga tao tungkol sa kanya. Walang pakialam si Marin sa sinasabi ng iba, itinuring na niya si Wakana bilang kanyang kaibigan. Habang ang lahat ng iba ay nagkakalat ng tsismis na magkasintahan sila, tumawa lang siya ng malakas. Tinukso pa nga siya ni Marin ng isa pang pagkakataon. Pagkatapos nito, matapang na hinawakan ni Marin ang kanyang kamay at hinila si Wakana para mag-shopping. Kung patuloy silang mag-aalala sa tsismis, kailan pa nila matatapos ang paggawa ng costume. At dahil dito, pumunta sila para bumili ng tela. Naiguhit na ni Wakana ang buong kasuotan ng karakter, na ikinasurpresa ni Marin dahil napaka-profesional niya.
Binili nila ang mga accessory na mayroon, at ang pinakamahalagang bahagi ay ang damit pa rin at ang pagpili ng tela. Kung gagawin nila ito, kailangan nilang gawin ito ng maayos. Kaya, iminungkahi ni Wakana na pumili ng mas malamig na tela para masiguro na hindi maiinitan ang cosplay kapag isinuot. Ngunit ngayon, hindi siya nagdala ng pera. Nakahanda na si Marin ng maaga dahil alam niyang hindi ito makakabayad. Pera ito na naipon niya mula sa kanyang part-time job, gusto niyang gamitin ito para sa mga personal na layunin, kaya malaya niya itong magagastos. Pumunta sila sa paligid para bumili ng lahat ng uri ng mga bagay, pagkatapos ay dinala pa siya ni Marin sa isang wig shop. Mayroong lahat ng uri ng estilo na mapagpipilian doon. Noong una, nagplano si Marin na pumili ng itim, ngunit ipinaliwanag ni Wakana na ang buhok ng karakter ay lila talaga. Mukha lang itong malapit sa itim sa unang tingin. Nagpasalamat si Marin sa kanya dahil kung nag-shopping siyang mag-isa, malamang na pinili na ni Marin ang lahat base lamang sa kanyang nararamdaman. Samantala, naramdaman ni Wakana na kapakipakinabang siya, na nagpasaya ng labis sa kanya. Dinala pa siya ni Marin para bumili ng underwear, ngunit ang lugar ay puno lamang ng mga babae, na nagtulak kay Wakana na himukin siyang magmadali at bumili ng mabilis. Si Marin naman ay hindi nagmamadali. Ipinakita pa niya sa kanya ang kanyang pinili, na sinasabing premyo ito para sa kanya dahil sa pagsama sa kanya. Habang pauwi, huminto sila para kumain at uminom. Nag-usap silang dalawa tungkol sa larong pangmatanda noong isang araw, at nagpalitan pa sila ng ilang medyo malalaswang biro. Ikinagulat ito ng mga tao sa malapit, dahil hindi nila inaasahan na ang mga mag-aaral sa mataas na paaralan ay ganito katapang sa kasalukuyan. Tinanong ni Wakana kung ano ang gagawin niya pagkatapos ng pananahi. Sinabi ni Marin na sasali siya sa isang cosplay event. Pinakamahalaga, gusto niya itong i-post online para makatanggap ng mga papuri. Uso rin ito sa mga kabataan. Nang marinig si Marin na pumupuri sa ibang mga lalaki na gwapo, mukhang hindi nasisiyahan si Wakana. Sa katunayan, wala siyang interes kahit kaunti dahil ang mahal niya lang ay mga Hina dolls. Nang marinig iyon, naintindihan ni Marin, at hindi niya dinidiskrimina ang kanyang libangan. Ang bawat isa ay dapat magkaroon ng sariling interes. Ganoon din siya. Para kay Marin, ang araw na ito ay talagang masaya. Kahit na kailangan niyang magtrabaho ng part-time ng regular mamaya para mapunan ang pera, wala siyang pinagsisihan. Labis ding iginalang ni Marin si Wakana dahil nang ahas itong laruin maging ang mga larong pangmatanda na ibinigay niya rito. Karaniwan, ang iba ay mga ngahas lamang na tingnan ng mga ito, ngunit talagang nilaro ito ni Wakana, at tinalakay pa niya ang mga ito. Sa sandaling ito, nagtanong si Wakana tungkol sa paparating na event. Sinabi ni Marin na 2 linggo na lang ang natitira, habang nagsisimula pa lang silang gumawa ng kasuotan ngayon. Nagdulot ito kay Wakana ng malamig na pawis. Alam niyang kailangan niyang magtrabaho ng husto para makahabol. Karaniwan, pagkatapos ng klase, kailangang tulungan ni Wakana ang kanyang lolo sa paggawa ng mga manika. Ngayon, kailangan niyang idagdag ang gawaing ito sa ibabaw niyon. Sa ganitong bilis, baka mawalan siya ng tulog. Habang pauwi, binalangkas na niya ang lahat sa kanyang isip para pagdating niya sa bahay ay makapagsimula na siya agad. Sa araw na iyon, nakita siya ng kanyang lolo na umuwi ng gabi at nagtanong. Sinabi ni Wakana na nag-shopping siya kasama ang isang kaibigan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ang bag, sa loob, nalantad ang underwear ni Marin. Labis nitong ikinagulat ang kanyang lolo. Dahil dito, napinsala ang likod ng kanyang lolo, at kailangan itong ma-ospital para sa pagsusuri. Dumating din si Miri, ang pinsan ni Wakana, para tingnan kung kumusta ang mga bagay-bagay. Mabuti na lang, hindi malubha ang pinsala ng kanyang lolo. Kailangan lang niya ng ilang araw na pahinga. Gusto siyang dalhin ni Marin sa kanyang bahay para magpagaling, dahil malapit lang ang bahay nito. Sumang-ayon siya, ngunit sinabihan niya si Wakana na dalhin ang kanyang mga kagamitan upang makapagtatrabaho pa rin siya sa mga manika. Naintindihan ni Wakana na ang paggawa ng manika ay napakahalaga sa kanyang lolo, kahit isang araw na mawala ay nagiging balisa ito. Ipinagbigay alam niya kay Marin ang sitwasyon. Gusto nitong tumulong sa pamamagitan ng pagluluto para kay Wakana upang makatipid sa oras nito, ngunit tumanggi siya, sinabi niyang maayos naman siya. Patuloy na nagpatong-patong ang mga kahirapan. Sa susunod na linggo, may mga pagsusulit din ang mga mag-aaral. Kailangang pasanin ni Wakana ang lahat ng mag-isa. Talagang napakabigat nito. Kinabukasan, sa kanyang bakanting oras, sinalubong niya ang mga customer at binisita ang kanyang lolo,
Pagkatapos ay nag-aral at ipinagpatuloy ang pananahi. Sa loob ng ilang gabi, hindi siya makatulog. Mabuti na lang, nagawa pa rin ni Wakana na kumuha ng pagsusulit. Pagkatapos ng klase, nagmamadali siyang umuwi para magtrabaho agad. Ito ay nag-alala sa akin. Sa sobrang pagtatrabaho sa loob ng isang buong linggo, hindi nakasabay ang kanyang katawan sa araw-araw, na naging dahilan upang magkasakit si Wakana. Naalala ang mga salita ng kanyang lolo, pinatibay niya ang kanyang sarili. Ginamit ni Wakana ang kanyang hilig sa sining upang magpatuloy. Lumipas pa ang ilang araw. Salamat sa kanyang pagsisikap, natapos ni Wakana ang costume sa tamang oras. Tinawag niya si Marin. Ang pagkakita dito ay labis na ikinagulat nito. Hindi niya inaasahan na matatapos niya ito ng napakabilis at napakaganda. Sa katunayan, orihinal na nagplano si Marin na huwag nang sumali sa event na ito dahil alam niyang ang paggawa ng costume ay nangangailangan ng maraming oras. Ngunit nagkamali ng pagkakaintindi si Wakana, akala niya kailangan nitong sumali, kaya pinilit niya ang kanyang sarili sa limitasyon para matapos ito. Nang marinig ito, bumagsak si Wakana, ngunit hindi siya galit. Labis na naantig si Marin, hindi niya inaasahan na pinaghirapan niya ito ng ganoon katagal. Humingi siya ng paumanhin, sinabing, kung nagtanong lang ako ng mas maingat, hindi sana nagkaroon ng ganitong maling pagkakaunawaan. Ngunit ang nangyari ay nangyari na. Sa huli, umasa si Wakana na isusukat ni Marin ang kanyang ginawa. Nang marinig iyon, nagwasto siya ng mukha ngunit sumang-ayon. Sabay silang nag-makeup, naghanda sila para bumagay sa karakter. Pagkaraan ng ilang sandali, nang handa na ang lahat, tinawag din siya ni Marin sa loob para tumingin. Ang resulta ay walang pagkakaiba sa orihinal, mas maganda pa nga dahil may matalas na mukha si Marin, na nagpabagay ng husto sa kanya sa karakter. Ang nakamit na ito ay talagang hindi nagbigay kabiguan kahit kanino. Ang bawat detalye ay napakatumpak, walang labis at walang kulang. Ang costume ay medyo komportable rin para isuot niya. Hindi pa rin makapaniwala si Marin na nagbago siya tungo sa isang karakter sa anime. Gusto niya pang ang kumuha ng mga larawan. Ipinilit ni Marin na kailangang kuhanan siya ni Wakana ng isa agad dahil nasa sabik siya. Tumiti si Marin at nagbiro ng kaunti. Samantala, ang orihinal na karakter ay napakatahimik talaga, kaya sinabihan din siya ni Wakana na gumawa ng mas seryosong ekspresyon. Ngunit ang ekspresyong iyon mismo ang nagpabilis sa tibok ng puso ni Wakana. Sa ganoong paraan, isang serye ng mga nakamamanghang larawan ang nalikha. Pagkatapos nito, in-upload pa ni Marin ang mga larawan sa social media. Inanyayahan niya pa si Wakana sa cosplay event kinabukasan. Dahil tapos na ang costume, sayang naman kung hindi pupunta. Kinabukasan, dumating silang dalawa sa cosplay event. Ang bawat isa ay may sariling kahangahangang kasuotan. Dahil ito ang kanyang unang pagharap, kinabahan si Marin, habang si Wakana naman ay mas lalong hindi komportable dahil napapaligiran siya ng mga babae. Nakaramdam siya ng sobrang hiya, hindi alam ni Wakana kung saan siya dapat tumayo. Pinasigla siya ni Marin, gusto niyang manatili sa tabi niya ang kaibigan para humanga sa resulta. Ang pinaka-espesyal na bahagi ay ang maingat na ginawang mga melon, na nagpadama sa kanya ng ganap na komportable kapag isinusuot ang costume. Habang patuloy silang nag-e-explore, nakakita sila ng maraming malalaki at bilog na karakter sa itaas. Habang kumukuha sila ng mga larawan, mabilis na nakilala ng lahat ang karakter ni Marin. May ilang tao pa nga na humiling kay Shinjo na kumuha ng mga larawan kasama siya, at iyon mismo ang inasahan ni Marin nang sumali sa event, kaya tumango siya at sumang-ayon agad. Nang makita ito, naging masaya rin si Wakana para sa kanyang kaibigan. Gayunpaman, ilang negatibong pag-iisip ang panandaliang dumaan sa kanyang isip. Nagtaka siya kung pagkatapos ba ng event na ito, patuloy pa rin silang magkakasama. Ngunit masaya pa rin si Wakana dahil natulungan niya si Marin na makamit ang kanyang kagustuhan. Pagkaraan ng kaunti, tumakbo pabalik si Marin at sinabi niya, gusto ko itong hubarin, masyadong mainit. Naghanap silang dalawa ng isang malamig na lugar na pahingahan. Ang pagtakbo sa paligid gamit ang mga kasuotang ito ay purong paghihirap. Bumili si Wakana ng ilang pampalamig na patch para magpalamig. Ibinigay niya ang mga ito kay Marin para matuyo ang kanyang pawis at mabawasan ang init. Hiniling din ni Marin kay Wakana na luwagan ang kanyang kasuotan dahil basang-basa ang kanyang mga panloob na damit. Walang nagawa si Wakana kundi tulungang patuyuin siya sa pamamagitan ng pagpahid. Ito ay nag-iwan sa kanya na labis na natataranta. Samantala, ang mga tunog ni Marin ay lalo lamang nagpakaba sa kanya. Matapos tapusin ang lahat,
Nagplano silang dalawa na umuwi. Ang pananatili ng matagal ay baka magdulot sa kanila ng sakit, lalo na't may pasok pa sila kinabukasan. Bago umalis sa event, ipinilit pa rin ni Marin na kumuha ng isa pang larawan kasama ang nakatatandang cosplayer. Pagkatapos nyon, nagpalit sila ng damit at umuwi sa bahay na may kagalakan. Nagpapasalamat si Wakana dahil pareho silang nakakuha ng bagong karanasan. Sa sandaling iyon, nakita ni Wakana na medyo kawili-wili ang event. Pagkatapos ay tinanong ni Marin kung anong costume ang susunod nilang gagawin dahil marami pa siyang bagay na gustong subukan. Nangangahulugan iyon na silang dalawa ay magpapatuloy sa paglalakbay ng magkasama sa mahabang panahon. Nang malaman ito, labis na natuwa si Wakana, umaasa siya na maaari niyang patuloy na samahan si Marin. Kinaumagahan pagkatapos ng klase, pumunta si Marin sa bahay ni Wakana. Gusto niyang linisin ang costume at mga accessory na isinuot niya pagkatapos ng nakaraang araw. Naramdaman ni Marin na mas lalo niyang nagustuhan si Wakana sa sandaling iyon. Nang makita ang nakatutok na ekspresyon ni Wakana, bigla niya itong nakitang gwapo sa hindi inaasahang pagkakataon. Umuwi rin ang lolo ni Wakana. Nakita niya ang kanyang apo na nagdala ng isang babae. Muntik nang makatagpo ng kanyang lolo ang kanyang mga ninuno. Mabuti na lang, sa pagkakataong ito ay sumandal sila sa pinto, kung hindi ay magdudulot ito ng malaking maling pagkakaunawaan. Mabilis na ipinaliwanag ng dalawa na gumagawa lamang sila ng mga cosplay outfit. Noong una, akala ng kanyang lolo ay gumagawa sila ng isang bagay na hindi naaangkop, ngunit pagkatapos makita ang gawa, pinuri niya ito at nagbigay ng ilang mungkahi para sa pagpapabuti. Malinaw niyang nararamdaman na pareho ang kanyang apo at siya mismo ay may hilig sa sining na ito. Unti-unti ring napagtanto ni Marin na nahuhulog na siya kay Wakana, ngunit hindi niya alam kung gusto ba siya ni Wakana o hindi. Habang nakakaramdam siya ng emosyon, biglang kumalam ang tiyan ni Marin sa gutom. Nang marinig iyon, inanyayahan siya ng kanyang lolo at ni Wakana na manatili para kumain. Medyo magaling magluto si Wakana, ang sinumang magiging asawa niya ay tiyak na mabubuhay ng masaya. Nakakagulat, ang background ng pamilya ni Marin ay medyo katulad ng kay Wakana. Noong nakaraan, pumanaw ang kanyang ina dahil sa sakit, kaya nabuhay siya kasama ang kanyang ama simula nung maliit pa siya. Pagkaraan ng ilang sandali, kailangang magtrabaho ng kanyang ama sa malayo, kaya ngayon ay nag-iisa na lang si Marin sa buhay. Karaniwan siyang kumakain ng frozen food o fast food. Ang marinig ito ay nagpadama kina Wakana at sa kanyang lolo ng labis na awa sa kanya. Pinayagan pa ng kanyang lolo si Marin na pumunta doon at kumain kasama nila ng regular, dahil ayaw niyang patuloy na kumain ang babae ng frozen food dahil makakasama ito sa kanyang kalusugan. Pagkaraan ng kaunti, hinatid ni Wakana si Marin sa bahay. Napakasaya ni Marin, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya nang ahas na magsalita ng malakas tulad ng dati. Mukhang nahihiya si Marin, mahina lang niyang sinabi na magkikita silang muli bukas. Kinabukasan, umulan ng malakas. Nakita ng kanyang lolo ang isang mag-aaral na babae na nakatayo sa labas sa ilalim ng mga ambi para umiwas sa ulan. Akala niya ay kaibigan ito ni Wakana, kaya inanyayahan niya ang babae sa loob ng bahay para maglinis. Nang bumalik si Wakana, hindi pa rin niya napapansin ang anumang kakaiba. Ngunit nang pumasok siya sa loob para mag-check, aksidente niyang nakita ang katawan ng kakaibang babae. Ang sitwasyong ito ay nagpadama sa magkabilang panig ng labis na kahihiyan. Pagkatapos nito, umupo sila para mag-usap. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Juna Sehani. Noong una, akala ni Wakana ay isa siyang customer na pumunta para makita ang mga Hina dolls, kaya ipinakita ni Wakana ang paligid kay si Juna. Mas matanda si Juna kay Wakana, ngunit mayroon siyang napakamaliit na pangangatawan. Natuwa rin siya na makakilala ng isang tao na tila may parehong interes. Gayunpaman, iba ang katotohanan. Walang intensyon si Juna na bumili ng mga manika. Gusto niyang hilingin kay Wakana na magtahi ng isang cosplay costume. Nalaman niya ang tungkol kay Wakana sa pamamagitan ng mga larawan na ipinost ni Marin online. Iyon ay nagpatindi ng kanyang interes, kaya lihim niyang sinundan silang dalawa sa event. Mula doon, nahulaan ni Juna na si Wakana ang gumawa ng cosplay costume ni Marin. Dahil aksidenteng nakita ni Wakana ang kanyang katawan, ginamit iyon ni Juna bilang dahilan para pagbantaan siya. Sinabi niya na kung hindi papayag si Wakana, tatawag siya ng pulis. Nang marinig iyon, walang nagawa si Wakana kundi sumang-ayon na gumawa ng costume. Sa mismong sandaling iyon, dumating din si Marin sa bahay.
Ang biglang makita ang kanyang idolo na si Sejuna ay nagpadama sa kanya na tila ba tinamaan ng kidlat. Mabilis na sumugod si Marin para ipakilala ang kanyang sarili, ngunit nang malaman niyang nagustuhan ng kanyang nakatatanda ang kanyang mga larawan sa cosplay, mas lalo siyang natuwa. Malinaw na isinaad ni Sejuna ang kanyang kahilingan, gusto niyang tulungan siya ni Wakana na gumawa ng Black Lily costume. Kahit na may sapat na pera si Sejuna para kumuha ng isang bihasang sastre, para sa ilang personal na dahilan, gusto niyang hilingin kay Wakana sa halip. Habang nag-uusap, aksidente pang sinabi ni Sejuna, nagkikita sina Wakana at Marin. Ang marinig iyon ay nagpahiya ng labis kay Wakana. Mabilis niyang ipinaliwanag, kaming dalawa ay magkaibigan lamang. Ngunit nang umamin si Wakana na hindi pa siya nakikipag-date kahit kanino noon, mas lalong natuwa si Marin. Pagkatapos nito, iminungkahi ni Marin na kumuha ng mga larawan kasama ang kanyang nakatatanda, ngunit tumanggi si Sejuna. Hindi sumusuko, nag-alok si Marin ng solusyon, babayaran niya ang kalahati ng bayad sa pagrenta ng studio kung maaari siyang kumuha ng mga larawan kasama si Sejuna. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sumang-ayon si Sejuna. Bilang karagdagan, kailangan ding sumama ni Wakana para mag-makeup at magbigay ng suporta. Ang mga ito ay mga bagay na hindi kayang gawin ni Sejuna ng mag-isa. Labis na natuwa si Marin nang magawa ang kasunduan. Ngunit paano naman si Wakana? Mabilis niyang sinimulan ang panunood ng anime ng karakter na Black Lily. Ngunit upang maging tumpak ang costume sa bawat detalye, nang gabing iyon ay tinalakay ni Wakana ang usapin sa kanyang lolo. Sumang-ayon ang kanyang lolo at pinayagan si Wakana na magpatuloy. Ngunit nang makita niya itong masigasig pa ring sinusuri ang mga manika, naramdaman niya na kulang pa siya sa sarili niya. Natatakot siya na kung hindi siya mag-e-ensayo sa loob ng ilang araw, bababa ang kanyang mga kakayahan. Ngunit pinatibay ng kanyang lolo ang kanyang loob, ang iyong mga kakayahan ay umunlad, lahat salamat sa pagsisikap na ibinuhos mo sa paggawa ng costume ni Marin at dahil sa mga masayang karanasan kasama ang iyong mga kaibigan. Pinayuhan ng kanyang lolo, gawin mo ang iyong minamahal at ito ay magiging isang mahalagang karanasan. Kinaumagahan, pumunta si Wakana sa apartment ni Marin. Pumunta siya para talakayin ang cosplay kasama ito. Nang kumatok siya sa pinto, nagmamadaling lumabas si Marin na naka-seductive pajama outfit. Ang tanawin ay nag-iwan kay Wakana na natigilan sa isang sandali. Pagtingin sa salamin, sa wakas ay napagtanto ni Marin ang nakakahiyang sitwasyon. Kung noon iyon, hindi siya mag-aalala kahit kaunti, ngunit ngayon ay napagtanto niya na gusto niya si Wakana. Naging dahilan iyon para muling mahiya si Marin. Pagkaraan ng isang sandali, nagpalit si Marin ng maayos na damit at inanyayahan si Wakana sa loob. Hindi pa siya nagkakaroon ng oras para mag-makeup, kaya mas lalo siyang natataranta. Ito ang unang pagkakataon na nakapasok si Wakana sa bahay ng isang babae, na nagpatindi pa sa tensyon ng kapaligiran. Noong una, nagplano lang si Wakana na kunin ang anime disc para panoorin, hindi niya inaasahan na hihilahin siya ni Marin para sabay na panoorin. Dinala pa ni Marin si Wakana sa sarili nitong kwarto. Sa loob, puno ito ng mga bagay na may kinalaman sa kanyang paparating na karakter sa anime. Ibinunyag niya rin ang kanyang plano na i-cosplay ang isang kontrabida na nakaitim, ngunit nilalayong itugma ito sa Black Lily costume ni Sejuna. Matapos nilang panoorin ang anime ng ilang sandali, biglang naramdaman ni Marin na tila ba nasa isang date sila. Habang mas lalo niyang iniisip ito, lalo niyang naramdaman na talagang gwapo si Wakana. Ngunit habang siya ay nag-iisip, biglang kumalam ang tiyan ni Marin sa gutom. Simula umaga, wala pa siyang kinakain, kaya iminungkahi ni Wakana na lumabas para kumain. Ngunit gusto ni Marin na magluto ng mag-isa at anyayahan siyang manatili. Noong una, medyo nag-alala si Wakana, akala niya ang pagkaing niluto ng isang Shinjuku girl ay tiyak na masarap ang lasa. Ngunit pagkatapos ay naalala niya na palaging kumakain ng fast food si Marin, kaya siya na lang sana ang magluluto sa halip. Ngunit hindi sumang-ayon si Marin, sinabi niya na dahil palagi siyang pinangangalagaan nito, sa pagkakataong ito ay kailangan niyang magluto gamit ang sarili niyang mga kamay. Kaya, nang humakbang siya sa kusina, biglang napagtanto ni Marin na hindi siya nakasuot ng bra. Habang nagpapatuloy siya ng walang suot, naisip niya na hindi ito mapapansin. Sa sandaling iyon, sa kanyang isip, naisip niya ang eksena ng paggawa ng love omelette para kay Wakana, pagkatapos ay muli siyang nangarap ng gising ng mag-isa. Ngunit walang nakakaalam kung gaano talaga kagaling ang kakayahan ni Marin sa pagluluto. Kailangan lang tingnan ni Wakana ang paraan ng paghiwa niya ng mga sibuyas para malaman na hindi ito maganda.
Samantala, nang arap pa rin ng gising ang babae, itinuring niya ang sarili bilang isang henyo dahil naniniwala siyang magaling siyang magluto. Sa huli, nakagawa si Marin ng isang putahe, isang plato ng omelette rice na mukhang medyo pangit. Ngunit nang tikman niya ito, naramdaman ni Wakana na ang lasa ay medyo kakaiba talaga. Dahil nagdagdag siya ng ilang espesyal na sangkap, ang ulam ay hindi inaasahang naging masarap. Nagbigay si Wakana ng isang maliwanag na ngiti, pinuri niya na ang pagkain ay napakahusay. Ang marinig iyon ay nagpadama kay Marin na ganap na nahulog ang loob sa pag-ibig. Pagkalipas ng ilang araw, natapos ni Wakana ang draft na disenyo para sa costume ni Sejuna. Ipinadala niya ito sa kanya para sa pag-aproba, at sa pangkalahatan ay mukhang maayos naman ang lahat. Siyempre, ang lahat ng gastusin ay sinagot ni Sejuna. Ngunit salamat sa kanyang karanasan, kayang hawakan ni Sejuna ang kanyang sariling estilo ng buhok. Nagbahagi rin siya ng maraming kapaki-pakinabang na tip, kung paano palakihin ang hitsura ng mga mata o kung paano i-adjust ang mukha para tumugma sa iba't ibang ekspresyon. Kaya, nangako si Sejuna na tuturuan si Wakana ng ilang higit pang mga teknik. Inanyayahan niya pa ito sa kanyang bahay. Ngunit nang malaman niya, agad itong sinabi ni Wakana kay Marin. Ipinilit ni Marin na sumama, dahil gusto niya talagang matuto ng higit pang mga tip mula sa kanyang nakatatanda. Kinabukasan, pumunta ang dalawa para makipagkita kay Sejuna at sa kanyang kapatid. Kakaiba, ang nakababatang kapatid ni Sejuna ay mayroon palang sukat ng dibdib na 2 beses na mas malaki kaysa sa kanyang nakatatandang kapatid. Ito ay nag-iwan sa kanilang dalawa na ganap na nagulat. Gayunpaman, kahit na mahiyain ang nakababatang kapatid, napakaakit-akit din niya. Curiously na nagtanong si Marin tungkol sa kanyang sukat, at natuklasan niya na kahit na nasa middle school pa lamang ang babae, umunlad na ito ng higit sa pamantayan. Lumalabas na ang lahat ng maiinit na larawan ni Sejuna ay kinuha ng kanyang nakababatang kapatid. Ito ay nagpasaya ng labis kay Marin, gusto niya rin na magkaroon ng mga magagandang larawan na kinuha ng ganoon. Noong una, hindi nagplano si Sejuna na mag-post ng maraming larawan online, ngunit gusto ng kanyang nakababatang kapatid na ibahagi ang mga magagandang sandali ng kanyang kapatid, kaya lihim itong gumawa ng isang account para i-post ang mga ito. Unti-unti sa paglipas ng panahon, ang magkapatid na Sejuna ay naging isang online sensation. Nakatanggap sila ng maraming papuri. Ngunit kahit na ginawa lamang nila ito bilang isang libangan, hindi nila kailanman ninais na makipagtulungan para sa patalastas. Nang maglaon, natuklasan din ni Marin na ang nakababatang kapatid ay may parehong interes sa kanya. Pareho silang malaking tagahanga ng karakter na kinosplay ni Sejuna. Gayunpaman, nang tanungin kung bakit hindi siya nag-cosplay ng mag-isa, biglang naging tahimik ang nakababatang kapatid, na ayaw magsalita ng marami. Ang kanilang pamilya ay mayroon palang isang ama na may hilig sa pagkuha ng larawan. Nagmamay-ari ito ng maraming high-end na camera at lens, na siyang dahilan kung paano nagawa ng magkapatid na lumikha ng mga nakamamanghang larawan. Matapos marinig iyon, sinubukan ni Wakana na tingnan ang mga presyo ng mga kamera na katulad ng sa kanila, ngunit nagulat siya nang malaman na napakamahal ng mga ito. Maging ang mga accessory ay kailangang bilhin ng hiwalay, kaya nagkasya na lamang sila sa pagkuha ng mga larawan gamit ang telepono. Bago umalis, sumang-ayon ang grupo na magkita silang muli sa susunod na linggo sa isang libreng studio para subukan ng isang photoshoot. Sa nakatakdang araw, nagtipon ang buong grupo sa studio. Lumalabas na ang lugar ay isang abandonadong ospital, at ito ang unang pagkakataon na nakatapak sila sa ganoong lugar. Hindi natatakot sina Marin at ang nakababatang kapatid. Sa katunayan, nagpunta pa sila para mag-explore sa lahat ng dako. Samantala, sumama si Wakana kay Sejuna. Ngunit nang makita niya na hindi nangangahas ang nakatatanda na pumunta ng mas malalim sa loob, akala niya ay natatakot ito sa mga multo. Kaya, nag-isip si Sejuna ng isa pang dahilan, ngunit malinaw na nababalisa siya. Ang madilim na kapaligiran ay nagpadama rin sa kanya ng hindi komportable. Hindi sila sigurado kung makakakuha ba sila ng magagandang larawan o hindi. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ng nakababatang kapatid, kung gusto mong kumuha ng larawan laban sa liwanag sa isang madilim na kapaligiran, kailangan mong gumamit ng reflector para ibalanse ang liwanag. Sa ganoong paraan, hindi magiging masyadong madilim ang larawan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang umulan. Ang ulan ay lalo lamang nagpatakot kay Sejuna. Patuloy pa rin niyang itinanggi na natatakot siya, habang sa katunayan, gusto lang nilang suriin ang lokasyon para pumili ng magagandang anggulo sa pag-shoot. Habang nag-uusap, nagtanong si Wakana tungkol sa pangarap ni Sejuna.
Ibinahagi niya na gusto niyang maging isang master doll maker. Samantala, tapat na ipinagtapat ni Sejuna na simula pagkabata, minahal na niya ang mga magical girls. Minsan siyang nangarap na maging isang karakter na katulad niyon, pero habang tumatanda siya, napagtanto niya na produkto lamang ito ng imahinasyon, isang pangarap na hindi kailanman matutupad. Noong nasa middle school, binili ni Sejuna ang kanyang pinakaunang cosplay costume. Kahit na hindi masyadong lapat ang costume sa kanyang katawan, naisip niya pa rin na mukha itong maganda, at iyon ang kanyang paraan para matupad ang kanyang pangarap. Nagtaka si Wakana, kung ang pangarap na ito ay napakahalaga, bakit mo ako hinilingan na magtahi ng costume? Hindi ba mas madaling kumuha ng iba? Sumagot si Sejuna, minsan akong labis na nainggit kay Marin. Kahit na ang kanyang mga larawan ay kinuha lamang gamit ang telepono, salamat sa nakamamanghang outfit na ginawa ni Wakana, mukhang kahanga-hanga si Marin. Naniniwala si Sejuna na kung gagawin din ni Wakana ang kanyang costume, magkakaroon din siya ng isang outfit na kasing husay niyon. Malalim sa kanyang puso, matagal na niyang minahal ang costume na iyon. Ang mga salitang ito ay nagpagalaw ng malalim kay Wakana. Naiyak siya dahil napagtanto niya na si Sejuna ay katulad ng kanyang lumang sarili. Kapag tunay mong minahal ang isang bagay, itataguyod mo ito hanggang sa huli kahit anong mangyari. Mahigpit na hinawakan ni Wakana ang kamay ni Sejuna. Nagpasalamat siya sa kanyang nakatatanda dahil tinulungan niya itong maunawaan. Nataranta si Sejuna, akala niya ay gagawa ito ng isang bagay na walang ingat. Ngunit ang isang simpleng paghawak ng kamay ay sapat na para sumabog ang kanyang emosyon hanggang sa punto na nahimatay siya. Kinabukasan pagkatapos ng klase, biglang inanyayahan ni Marin si Wakana sa dalampasigan. Nang dumating sila, ang lugar ay ganap na walang tao. Walang kahit isang tao sa paligid. Akala ni Wakana ay gusto ni Marin na kumuha ng mga larawan, ngunit nang tingnan niya ang inosenteng mukha nito, alam ni Wakana na hindi ganoon ang kaso. Ibinunyag ni Marin, natapos na ang semester, ngayon na ang oras para magsaya, kaya gusto kong pumunta sa dalampasigan. Ang hindi mahuhula ang aksyong ito ay nag-iwan kay Wakana sa ganap na pagkagulat. Ngunit dahil nasa dalampasigan na sila, sinubukan niya ring magpanatili ng isang relax na mood. Umupo silang dalawa na nanunood sa mga alon ng karagatan. Nagtaka si Marin, nagsisimula ang mga alon sa hangin, kaya saan nagsisimula ang hangin? Pagkatapos ay bigla siyang tumawa. Casual silang nagbiro, nagtataka ako kung kailan tayo mai-inlove. Masayang tumakbo sa paligid si Marin habang ang kanyang buhok at damit ay kumakaway sa hangin, dahilan para mamula si Wakana sa nakita. Kahit na hindi niya masyadong maintindihan ang iniisip nito, gusto niya pa ring sumali sa kagalakan nito. Iyon ay nagpasaya sa kanya dahil, sa sandaling iyon, kasama niya si Marin sa kanyang tabi. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang magtrabaho ang dalawa sa disenyo para sa isang bagong costume. Kakabili lang ni Marin ng isang swimsuit, bigla niyang itinaas ang kanyang damit para ipagmalaki ito, na ikinagulat ni Wakana. Nang makita ang kanyang kaibigan na namula ang mukha, kakaibang saya rin ang naramdaman ng puso ni Marin. Pagkatapos ng 2 linggo, sa wakas ay natapos ang costume ni Sejuna. Labis siyang nasiyahan ngunit gusto pa ring suriin muli ang lahat. Kung para kay Marin, hindi na kailangang magtanong. Sa tuwing mayroon siyang bagong bagay, labis siyang natutuwa. Ginawa pa ni Wakana ang makeup ni Marin para maging mas perpekto ito. Ito ay ganap na ikinasorpresa ni Sejuna. Ngunit kahit na napakakaunti ng mga kagamitan nilang dalawa, ang mga resulta ay nagpamukha pa rin sa kanya na nakakabighani ang ganda. Nagpahiram pa si Sejuna sa kanila ng ilang higit pang mga bagay at tinuruan sila kung paano pahabain ang eyeliner para lumikha ng isang malamig at matalas na hitsura. Matapos ang lahat, maging si Marin mismo ay hindi na makilala ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Nang bumalik sila sa abandonadong ospital para kumuha ng mga larawan, biglang bumuhos muli ang ulan. Kung walang sapat na liwanag, hindi sila makakapagpatuloy sa pagkuha ng larawan. Pagkatapos ay lumitaw ang nakababatang kapatid ni Sejuna na may ibang pagkakakilanlan, na nag-iwan sa 2 babae na ganap na nagulat. Lumalabas na noong nakaraang pagkakataon, nabanggit ng lalaki na ang kanyang kapatid ay gusto ring mag-cosplay. Matapos mag-usap ng ilang sandali, nangako si Wakana na tutulungan niya itong mangyari. Ang marinig iyon ay nagpasaya ng labis sa nakababatang kapatid. Sinabi niya na gusto niyang magbago tungo sa kanyang paboritong lalaking karakter. Pagkarinig nito, nawala ng salita si Wakana. Magiging napakahirap nito dahil nang makita niya ang napakalaking dibdib nito at dahil walang masyadong perang magagamit, natapos si Wakana na kailangang asikasuhin ang lahat pabalik sa bahay.
Ipinahiram niya ang sarili niyang uniporme sa paaralan sa nakababatang kapatid upang may disguise niya ang sarili bilang isang lalaki. Habang kasya ang pantalon, ang damit ay hindi gumana kahit kaunti sa kanyang malaking dibdib. Bigla, nabasag ng kanyang dalawang suha ang mga botones ng damit. Gayunpaman, hindi sumuko ang magkapatid, patuloy na sumubok ang dalawa na makahanap ng solusyon. Mahigpit nilang itinali ang dibdib para magmukha itong balanse. Salamat sa kanilang pagsisikap, sa huli ay nagawa nilang likhain ang hitsurang ito. Napakasaya ni Marin na naiyak siya. Noong una, hindi niya man lang napagtanto na nakabababa niya ito. Ganoon din ang naramdaman ni si Juna, natuwa siya na makita ang kanyang maliit na kapatid na mukhang ganito pagkatapos ng lahat ng kanilang ginawa. Taos-pusong nagpasalamat si Juna kay Wakana. Siya mismo ay hindi man lang namalayan iyon. Nahilig ako sa cosplay sa panahong ito. Hinayaan lang niya itong kumuha ng mga larawan. Nang makita sila ng ganoon, medyo naawa siya, ngunit muli ay hinayaan niya na lang ito dahil ngayon ay nakakuha na si Shinju ng tiwala sa pagiging sarili niya. Pagkatapos nito, nag-save ang lahat ng mga magagandang larawan ng magkakasama. Inedit ng magkapatid ang mga larawan pagkatapos. Naisip nila na ang mga ekspresyon ni Marin ay napakahusay. Kailangan pang ang aminin ni si Juna na nagustuhan niya ang outfit ni Wakana mula pa sa pinakaunang pagkakataon. Gayunpaman, kung hindi ang babaeng iyon ang nagsuot nito, baka iba ang naging resulta ng mga bagay-bagay. Ang mga larawan ni Shinju ay kahanga-hanga rin, sa punto na kailangang sabihin ng kanyang nakatatandang kapatid na labis siyang naiinggit. Nang marinig iyon, labis na natuwa ang babae, nakakuha siya ng higit na tiwala tungkol sa pag-cosplay. Nangako siya na kapag pumasok siya sa mataas na paaralan, kukuha siya ng isang part-time job para kumita ng pera para sa libangan na ito. Samantala, tinawagan din ni Marin ang kanyang minamahal para purihin ito. Sinabi niya na ang kanyang mga kakayahan ay umuunlad. Si Shinju ay perpektong nabago mula sa isang babae patungo sa isang lalaki. Ito ay talagang kahanga-hanga. Tinanong din siya ni Marin kung kailan niya naisip ang ideya. Sinabi niya na silang dalawa ay nagtulungan noong nakaraang panahon. Nang marinig iyon, nagselos si Marin nang malaman na si Shinju ay nanatili sa parehong kwarto kasama si Wakana sa loob ng ilang araw. Pagkatapos nito, naisip niya ang ideya na mag-cosplay ng isang bagong karakter. Sa pagkakataong ito, napakadaling gawin ang costume. Ang mahalagang bagay ay ang karakter ay may medyo madilim na balat. Upang mas maging katulad ng karakter na iyon, nanatili si Marin sa ilalim ng araw ng napakatagal, na nagpabago sa kanyang maputing balat tungo sa madilim na balat. Talagang nagpatakot iyon sa kanya. Tunay, kapag mayroon kang hilig, walang makakapigil sa iyo. Kahit na may mas madilim na balat, mukha pa rin siyang si Shinju. Pagkatapos maligo, naging maputi muli ang kanyang balat dahil ang mas madilim na layer kanina ay make-up lamang. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas sila para mag-shopping, ngunit sa pagkakataong ito ay nag-shopping sila para sa kanyang kasintahan. Napansin ni Marin na napakakaunti ng mga damit niya, palaging isinusuot ang parehong mga damit ng paulit-ulit. Hindi iyon maayos kahit kaunti. Kaya, gusto niyang bilhan siya ng ilang terno ng damit bilang mga regalo. Siya sa sarili niya ay hindi alam kung anong estilo ang bagay sa kanya, kaya kailangan nilang subukan ang ilang mararangya at makukulay na disenyo, ngunit ang mga iyon ay hindi angkop para sa kanya. Gayunpaman, sa mga mata ni Marin, mukha silang napaka-cute. Gusto niya itong hubarin, kaya kailangan niyang pumili ng ilang mas simpleng terno sa halip. Sa paraang ito, nagkaroon sila ng napakasayang oras sa paglabas. Pakiramdam ay tila ba nasa isang date sila. Nang umalis, nag-usap sila tungkol sa cosplay event na ito. Sinabi niya na hindi niya ito gagawin, na nagpalungkot sa kanya. Sa pagtatanong, nalaman niya na ang outfit ay napakamalantad sa mga pribadong bahagi, kaya ayaw niyang makita itong naglalantad ng sarili ng ganoon. Ang pahayag na iyon ay parang isang pagpapatibay na ayaw niyang magsuot ito ng mga malalantad na damit para makita ng iba. Napagtanto ni Marin na gusto niya rin siya. Pareho silang mukhang nahiya. Sa huli, kinansela nila ang cosplay outfit, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi masama ang loob ni Wakana. Pagkalipas ng ilang araw, patuloy na isinama ni Marin ang kanyang minamahal sa labas sa ilalim ng nakakapasong init. Pumasok sila sa isang kafe na espesyal para sa mga mahilig sa manga. Sa loob, mayroong lahat ng uri ng inumin, ngunit ang mas mahalaga, kasama niya ito sa kanyang tabi. Nahiya si Wakana na umupo ng malapit sa kanya dahil nakikita niya ang lahat ng kanyang balat. Inilabas niya ang manga kasama ang kanyang paboritong karakter. Sinabi niya,
gusto ko rin talagang i-cosplay ang karakter na iyon, pero natatakot ako na baka masyadong malantad. Sinuri niya ito at nakitang hindi ito kasing lantad ng dati, kaya sinabihan siya ni Wakana na magpatuloy at subukan ito. Ang marinig siyang nagbibigay ng pahintulot ay nagpasaya ng labis sa kanya. Sa ganoong paraan, nag-enjoy sila hanggang sa hapon bago umalis. Pagkalipas ng ilang araw, nakakita siya ng isang angkop na lugar para sa mga larawan sa murang presyo. Ang binatang ito ay hindi nag-isip ng marami tungkol dito. Hindi hanggang sa dumating sila na napagtanto niya na ito ay isang love hotel. Sa loob, mayroong ilang mga bagay na inilaan para sa mga magkasintahang umiibig. Ang magandang bagay ay malawak ang kwarto at maganda ang background, kaya maaari silang kumuha ng mga larawan ng komportable. Sa pangkalahatan, maraming tao ang pumunta rito para sa parehong layunin tulad nila dahil mura ang presyo. Ngunit ngayon, kung magmamadali silang umalis, hindi sila makakakuha ng refund, kaya napilitan silang gamitin ito. Pumasok si Marin sa banyo. Nakita niya na napakalawak nito kaya inanyayahan niya ang binata na maligo kasama niya. Naging dahilan iyon para ganap siyang matigilan sa buong katawan. Pagkaraan ng isang sandali, lumabas siya na nakasuot ng kanyang bagong cosplay outfit. Nakita niya na maganda pa rin siya tulad ng dati. Pinuri niya ang kakayahan ni Wakana. Perpekto ang lapat ng outfit. Nabasa rin ni Marin ang isang urban legend na nagsasabing, kung maglalagay ka ng 3 uod sa iyong pitaka, makakatipid ka ng maraming pera. Gusto niya rin itong subukan. Sa isang love hotel, syempre, mayroong ilang magagamit, kaya kumuha siya ng isa at ibinigay sa binata para magkasamang mag-ipon. Pagkatapos nito, lumipat sila sa pangunahing bahay, sinimulan nila ang muling pag-makeup at pagkuha ng mga larawan. Si Wakana ay nagtatrabaho ng husto na wala siyang pakialam sa kahit ano. Hinayaan ni Wakana ang kanyang kaibigan na umupo sa kanya para makakuha ng mas magagandang larawan. Nang matapos silang kumuha ng mga larawan, napagtanto niya ang problema. Agad niyang sinabihan itong bumaba sa kanya. Nagulat din si Marin. Aksidente niyang naibagsak ang kanyang telepono sa switch ng liwanag. Hawak siya ni Wakana sa baywang, ngunit dahil pareho silang may nararamdaman sa isa't isa, hindi siya nagsabi ng kahit ano. Bago pa may umunlad, tumawag ang staff para i-anunsyo na tapos na ang oras. Nakaramdam siya ng labis na kahihiyan pagkatapos. Tumakbo siya para magpalit ng damit. Makalipas ang ilang araw, summer festival na. Gustong-gusto ni Marin na pumunta sa festival kasama ang kanyang ama, ngunit abala ito, kaya kinansela ang plano. Pumunta si Wakana para aliwin siya. Napagtanto niya na ang bahagi nito ay dahil tamad siya sa kanyang takdang aralin, kaya pinayagan lamang siya ng kanyang ama na pumunta pagkatapos itong matapos. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho rin siya bilang isang photo model, ngunit hindi pa masyadong umuunlad si Marin. Napansin niya na ang mga larawan sa magazine ay napakatatalas, habang ang mukha ni Marin ay kaakit-akit pa rin. At ang dahilan kung bakit siya kumikita ng pera ay dahil gusto niyang bilhan ang sarili ng isang kamera tulad ng mayroon ang 2 nakatatandang kapatid. Ngunit dahil nakakaramdam ng pagkabagot, may tiwala niyang inanyayahan ng binata na manood ng isang horror movie, habang nagpapakita ng takot sa mga eksenang jump scare. Samantala, ang binata ay nanatiling walang pakialam. Kapag dumating sa mga eksenang oni, pakiramdam ay tila ba isa na itong panukala sa kasaligang pagpapakasal. Napagtanto niya, gusto ko ring manood ng ganitong uri ng pelikula. Matapos tapusin ang lahat ng takdang aralin sa Ingles, napagtanto niya na ang takdang aralin sa matematika ay naiwan pa sa paaralan, kaya kailangan niyang bumalik para kunin ito. Sa sandaling iyon, walang tao sa paaralan maliban sa security guard. Pumunta sila sa swimming pool sa swimming club para magtampisaw. Ngunit hindi nagbabayad ng pansin si Marin, at bilang resulta, nahulog siya sa tubig. Hindi siya makabalik sa itaas, kaya kailangang tumalon ni Wakana para iligtas siya, na nagpabasa ng ganap sa mga damit nilang dalawa. Sa katunayan ay hindi siya marunong lumangoy, ngunit gustong-gusto talaga ni Marin ang pumunta sa dalampasigan at maglaro sa tubig. Matapos ang insidenteng iyon, bumalik sila para gawin ang takdang aralin hanggang sa hapon. Sa wakas, tapos na ang lahat ng takdang aralin. Nang gabing iyon, nagkita silang dalawa sa festival. Ito ay ikinagulat ni Wakana, nagsuot si Marin ng tradisyonal na damit at itinali ang kanyang buhok sa itaas, na nagpamukha sa kanya na napakaiba sa karaniwan. Ngunit ang isang bagay ay hindi maitatanggi, nanakaw na ang kanyang puso ni Marin. Sa loob, nag-enjoy sila sa lahat ng laro. Pareho silang bumili ng maraming merienda, na nagpadama kay Wakana ng pagkahilo.
Ang maliit na lugar na ito ay sinabing para sa kanilang dalawa para umupo at manood ng mga paputok habang kumakain. Sa lalong madaling panahon pagkatapos, napuno ang langit ng mga paputok. Ang eksena ay nagpadama sa isang katulad ni Wakana, na bihirang lumabas, na nakaramdam ng pananabik dahil ito marahil ang pinakamakabuluhang taon ng kanyang buhay, dahil silang dalawa ay nakapanood ng mga paputok kasama ang taong kanilang gusto. Tumingin siya sa gilid at biglang nakita si Marin na nagbabayad ng malapit na pansin. Ngunit nang tumingin ito pabalik, pareho silang natigilan sa isang sandali. Bigla, dahil medyo masikip ang kanyang mga tsinelas, sumakit ang mga paa ni Marin habang pauwi. Walang nagawa ang binata kundi pasanin siya pabalik. Nangako rin siya na sa susunod na taon, magiging mas maingat siya at hindi nahahayaan itong masaktan ng ganito muli. Ang marinig iyon, naramdaman din ng binata ang kaligayahan dahil sa susunod na taon, tiyak na masasamahan niya itong muli. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.